Breaking news mga kabayan, 62 Chinese warships pumalibot na sa Taiwan. Pangalawang breaking news, Chinese vessel namataan sa baybayin ng Pangasinan. Pangatlong breaking news, Canada at New Zealand tutulong na sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga major defense agreement. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sinabi ng Taiwan noong Miyerkules na nakakita ito ng Chinese military aircraft malapit sa self-ruled island ngayong linggo, habang dalawang barko ng Estados Unidos ang dumaan sa sensitive Taiwan Strait. Regular na dumadaan ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito sa 180 kilometers Taiwan Strait upang i-reinforce ang status nito bilang isang international waterway na ikinagagalit naman ng Beijing. Hindi kailanman pinamunuan ng Beijing ang Taiwan, ngunit inaangkin nito ang Democratic Island bilang bahagi ng teritoryo nito. Sinabi ng Taipei na mula noong February 10, ang mga barko ng Estados Unidos ay dumaan mula Hilaga patungong timog. Sinabi ng PLA ng China noong Miyerkules na binantayan nito ang pagdaan ng warship at ocean survey vessel ng Estados Unidos. Ayon kay Li Shi, isang senior colonel at spokesman para sa Eastern Theater Command ng China, ang hakbang na ito ng Estados Unidos ay nagpadala ng maling signal at nag-increase ng mga security risks. Ipinapakita ng data mula sa Taiwan Defense Ministry na 62 Chinese military aircraft ang nadetect malapit sa isla sa loob ng 48 hours hanggang 6 AM noong Miyerkules, na tumutugma sa pagdaan ng mga barko ng Estados Unidos. Ayon sa ministry, binantayan namin ang sitwasyon at nag-respond accordingly. Ang Taiwan ay isang potential flashpoint para sa digmaan sa pagitan ng China at United States, kung saan ang US naman ang isa sa most important backer at biggest arms supplier ng Taiwan. Samantala, sa iba pang mga balita, lumapit ang isang barko ng China Coast Guard sa coastline ng Luzon matapos umalis ang isang barko ng Philippine Coast Guard mula sa posisyon nito upang subaybayan ang isang Chinese research vessel na dumadaan sa mga katubigan ng Pilipinas, ayon sa pahayag ng PCG nitong Miyerkules. Ang 44-meter BRP Cabra ay orihinal na nagbabantay upang pigilan ang China Coast Guard vessel na lumapit sa Zambales. Ngunit kinailangang iwanan ng Philippine vessel ang posisyon nito matapos ma-detect ang Chinese research vessel na Lanhai 101 na dumadaan sa silangang bahagi ng Palawan nitong February 9. Ang orihinal na misyon ng BRP Cabra ay pigilan ang CCG vessel 3304 na lumapit sa mga katubigan ng Zambales. Ngunit noong February 9, kinailangan nitong i-divert muna ang misyon nang makita nito ang Chinese research vessel na dumadaan sa silangan ng Palawan. Ayon kay PCG spokesperson Jay Tariela, nang umalis ang Lanhai mula sa Palawan, dumiretso ito pataas. Kaya kinailangan iwanan ng BRP Cabra ang Zambales upang subaybayan ang Lanhai hanggang makarating ito sa northern part. Ipinaliwanag ni Tariela na habang sinusubaybayan ng BRP Cabra ang Lanhai, kinuha ng CCG 3304 ang pagkakataon upang sundan ang parehong vessels. Pagdating ng alas 11 ng umaga ngayong araw, huling nakita ang CCG 3304 na nasa 43 nautical miles ang layo mula sa baybayin ng Bolinao sa Pangasinan. Dalawang magkaibang barko ng CCG na may bow numbers na 3301 at 3104 ang nakita ring gumagalaw malapit sa coastline ng Bolinao noong nakaraang linggo. Samantala, patuloy naman na gumagalaw pataas ang Lanhai bago nito pinatay ang automatic identification system bandang alas 7 ng umaga ngayong araw. Ang last known location nito ay 62 nautical miles mula sa Babuyan Island. Sa iba pang mga balita, ang Pilipinas ay nakatakdang palakasin ang defense relations nito sa Canada at New Zealand sa pamamagitan ng mga defense pacts na magpapahintulot sa mga puwersa nito na makilahok
sa mas malalaki at mas komplikadong mga military exercises. Sinasabing, ang mga pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand tungkol sa isang Visiting Forces Agreement ay nag-a-advance na ngayon. Ayon sa ulat, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong nakaraang linggo na ang mga negosasyon na nagsimula sa Maynila noong January 23 ay maaaring matapos sa unang semestre ng taon. Kapag na-finalize, ang VFA nakamukha ng mga kasunduan na pinirmahan na ng Pilipinas sa Estados Unidos, Australia at Japan. Ito ang magiging dahilan upang magtanggal ng maraming bureaucratic hurdles na kaugnay ng pag-deploy ng mga Filipino at Canadian troops sa parehong bansa. Magbibigay ito ng daan para sa mas malaking mga military exercises at mas malalim na defense cooperation. Ang malinaw na dahilan ng kasunduan ay ang sama-samang pag-aalala tungkol sa lumalaking kapangyarihan at ambisyon ng China. Sa panig ng Pilipinas, ito ay nakikita sa mga dumadalas na confrontational Chinese incursions sa EEZ ng Pilipinas, kung saan maaalala ang ilang pangbabangga at paggamit ng mga high-pressure water cannon laban sa mga barko ng Pilipinas. Samantala, sa New Zealand naman, ang National Party na nanalo at nag-office in noong October ng 2023 ay minarkahan ang souring of attitudes ng Beijing, na dati daw ay may magaan na relasyon naman sa Wellington. Ang Wellington ay naging isang increasingly frequent critic sa mga aggressive actions ng China sa South China Sea. At ito ang nagpalaki ng concerns tungkol sa impluwensya nito sa buong rehiyon ng Pacific. Pumunta naman tayo sa mga balita sa Russia. Natatandaan niyo pa ba nung sinabi ni Putin na matatapos agad yung special military operation niya sa Ukraine in 2 weeks? Well, tungkol dyan, 2 taon at kalahati na ang lumipas. Imbes na makrash ang Kiev, mukhang Russia pa ang natatalo sa isang bansa na kalahati lang ng size nila. Para sa isang world superpower, parang circus act na ang military ni Putin ngayon. Kulang sa training, kulang sa kagamitan, at nagsusurrender ng mas mabilis pa kaysa sa Blitzkrieg. Ukraine ngayon ang bumabawi ng teritoryo, parang naka-shopping spree lang. Habang ang Russia, stuck pa rin sa mga tangke na parang galing pa sa museo. Kaya, let's set some starting points muna. Ayon sa Global Firepower website na nagra-rank ng mga national armies gamit ang iba't ibang metrics, ang Russia ay nasa pangalawang pwesto sa mundo sa likod ng US. For decades, kasama na sila sa top 5, kung hindi man top 3, na militar sa buong mundo. Sobrang taas ng scores nila sa mga categories gaya ng manpower, economics at availability ng military equipment. Pero kahit mukhang maganda yung statistics, once nasilipin mo yung behind the scenes, makikita mo agad na medyo sumasablay din pala. Start tayo sa manpower ng Russia. Dahil ang Russia ay may 3 times na population ng Ukraine, expected na mas malaki ang army nila. Itong metric na ito ay importante kasi isa ito sa mga strategies na ginagamit ng Russia so far. Kahit hindi consistent ang results. Based sa Global Firepower, nasa 1.3 million ang active military personnel ng Russia at around 550,000 sa kanila ay nasa ground forces. Nung simula ng invasion, may around 170,000 na Russian troops na nakastation malapit sa Ukraine para simulan yung atake. Over time, nadagdagan pa yung troops na ginamit ng Russia, mostly dahil kay Putin na gumagamit ng mga mercenary forces like Wagner, mga military contracts at matinding conscription efforts. Ngayon, tingnan natin ang effect ng conscription at contracts. After the initial deployment, by 2023, umabot na sa 300,000 ang troops na deployed sa Ukraine. Pero hindi na ito tumaas pa hanggang 2024. Ano nang nangyayari? Based on estimates, umabot sa 645,000 ang troop losses ng Russia sa 31 months ng laban. Ang ibig sabihin nito, around 20,800 na tao per month. Kasama dito ang mga namatay at malalang sugatan na hindi na makakapag-serve. Ayon sa Pravda, isang Ukrainian platform na kumukuha ng statistics sa Ukrainian Ministry of Defense, ang casualties ng Russia per day ay tumaas ng husto noong 2023 at 2024. By June 2024,
umaabot na sa 1,200 casualties per day at noong September, meron pang umabot sa 1,400 casualties sa isang araw. So, ano ibig sabihin nito tungkol sa manpower ng Russian Army? Kailangan nating balikan yung effort ni Putin na mag-rebuild ng army. Ayon sa isang 2024 report ng Chatham House, isang London-based policy institute, ang Russian government ay nagsasign ng military contracts with up to 1,200 recruits per day. So far, nakakakuha ang Russian military ng bagong recruits kasabay ng pagkawala ng personnel nila. Pero ayon sa Riddle, isang website na nagfo-focus sa Russian military news, medyo misleading ang numbers na ito. Noong 2022, naging mas klaro na hindi madaling mananalo ang Russia, kaya kailangan nilang mag-ramp up ng recruitment. Kaya nagsimula na silang mag-sign ng short-term contracts at kumuha ng mga prisoners para mag-serve. By 2023, lahat ng ito kasama na yung mga soldiers na nag-sign ng contracts noong 2021 ay kailangang mag-renew ng contracts or mag-discharge. Kaya in reality, ang bagong contracts noong 2023 ay malamang maliit lang compared sa ini-announce nila. Throughout all this, nagbago na ang stance ng Russia sa military conscription. By late 2023, tinaasan na ang maximum age for compulsory service from 27 to 30. Ito ay nag-allow kay Putin na makakuha ng steady supply ng conscripts kahit kailangan lang nila mag-serve ng isang taon. Nasa 150,000 conscripts ang nadadala ng Russia every 6 months, pero hindi sapat ang numbers lang. Kulang din sila sa training. Unlike sa US, halo-halo ang training ng mga conscript at contract soldiers at each unit ay responsible sa pag-train ng kanilang mga sundalo. Ang resulta nito ay depende sa level ng training ng mga sundalo. Ayon sa mga reports, ilang beses lang sa isang linggo ang basic training na nakukuha ng mga recruits bago ipadala sa frontlines. Ang mabilisang training ng soldiers para sa frontline ay nagpapahirap sa Russia na makabuo ng steady, experienced military presence sa frontline. At dito pumapasok yung idea na ang population at manpower numbers ng Russia ay isang malaking advantage. Naging strategy rin ng Russia ang nuclear threats para pigilan ng NATO na magbigay ng full support sa Ukraine. Dahil dito, nakapasok ang Russia sa mga opportunistic offensives kahit mas maraming losses ang kinakaharap nila. Example nito ay ang summer invasion kung saan umabot sa 70,000 casualties at maraming equipment losses ang Russia. Pero dahil wala pang advanced military equipment ang Ukraine, napilitan silang tumuloy kahit marami silang nawala. By recent months, iba na ang usapan. Highlighted na ng Ukraine invasion of Kursk region kung gaano kahirap ang morale at preparedness ng Russian army. Ang Kursk ay isa sa mga malapit na region sa Ukraine, kaya hindi na nakakagulat na ipitin sila ng Ukraine. Pero ang nangyari ay wave ng Russian surrenders at mukhang undertrained, under-equipped at may mababang morale ang mga Russian troops dito. Ayon sa isang interview sa isang Russian prisoner of war mula Kursk, may mga sundalo na nakareceive lang ng basic training for 2 weeks bago sila ipadala malapit sa border bilang guards sakaling umatake ang Ukraine. Dahil sa Kursk invasion, nakuhang i-capture ng Ukraine ang mga 600 Russian troops at ayon sa processing prison, halos 80% ng mga prisoners ay mga bagong conscripts. Pinapakita nito kung hanggang saan kayang umabot ni Putin para lang magpadala ng soldiers sa frontline. Pero hindi lang mga sundalo ang kulang sa Russian military ngayon. Si Putin ay nahihirapan din sa pagkuha ng quality military equipment. Halimbawa, sa summer 2024 offensive sa Kharkiv, imbes na gamitin ang main battle tanks tulad ng T-90 at T-80, infantry ang pangunahing strategy. Yung kakaunting supporting vehicles na gamit nila ay motorcycles lang, kaya mabilis na kailangan ng troops na lagpasan ang enemy defenses bago iwan ang motorsiklo at magpatuloy ng lakad. Karamihan sa mga gamit ng Russia ay turtle tanks, luma na at pinagsamang parts ng tanks at infantry support vehicles na may dagdag na armor pero halos walang offensive capabilities.
Ang silbi lang ng mga makeshift tanks na ito ay sumalo ng enemy fire para makalapit ang Russian infantry sa frontline. Pero tulad ng alam na natin, epic fail ang strategy na ito. So, ano nga ba ang problema sa military equipment ng Russia? Para sa isang second best army sa mundo, hindi ba dapat sapat ang mga tangke at armored vehicles para mag-launch ng multi-pronged attack? Well, medyo complicated ang sagot dyan. Let's break down ang armaments ng Russia. Una ay ang main battle tanks nila. Ang pangunahing battle tank ng Russia ay ang T-80, isang older model na ginawa pa noong height ng Soviet Union sa mid-70s. Ayon sa War Power Russia, nasa 3,500 T-80 tanks ang gamit ng Russia, making them the most potent land vehicles ng bansa. Kahit technically ay kahawig ng US at European tanks ang T-80s, may deadly flaw ang design na ginagamit ng Ukraine para sa kanilang advantage. Ito ay dahil ang T-tanks ng Russia ay gumagamit ng automated reloading system kung saan ang ammunition ay nakastore sa ilalim ng turret. Masyadong malapit sa lupa at konti lang ang armor protection. Kapag may sumabog na ordnance, tulad ng bomb o drone sa ilalim ng tank, pwedeng sumabog ang propellant at masira ang buong tangke. Tinatawag itong explosive decapitation dahil nalalaglag ang turret ng tank. Sa mga Western tank designs, ang manual reloading systems ay nasa loob ng tank mismo para mas less ang risk. Dahil dito, palagi ang natatalo ng Ukrainian anti-tank defenses ang T-80s. Ang pagdami ng small drones na kayang mag-drop ng explosives ay malaking dahilan kung bakit ang daming tanks ng Russia ang nasisira. Ang pinaka-advanced na tank ng Russia ay ang T-90 na sinimulang gawin noong 1992 at medyo na-upgrade noong 2017. Sumasabay ang T-90 sa M1 Abrams pagdating sa ammo, speed at defense. Ang problema lang, katulad ng T-80, may flaw din ang autoloader ng T-90, kaya vulnerable pa rin ito. Sa late 2023, nag-start gamitin ng Russia ang T-90 tanks matapos maubos ang mga T-80, kaya biglang tumaas ang pagkawala ng modern tanks ng Russia. Ayon sa estimates ng early 2023, kaya ng Russia mag-produce ng 15 T-90EM per month. Pero sabi ng Chatham House Report, hindi ito sustainable in the long run dahil limited ang resources ng Russia sa paggawa ng modern parts para dito. Kaya, pinilit ni Putin ilabas ang older models like T-72, T-64 at T-62 mula storage. Ang T-72 ay isa sa mga pinakamatibay na Soviet tanks kahit gawa pa noong 1970s. Nasa 9,000 T-72 ang meron ng Russia at ayon sa War Power Russia, higit sa 1,000 ng mga ito ang nawala sa conflict. Yung mga mas luma pang T-64 at T-62 ay halos refurbished museum pieces na lang, ginagamit para sumalo ng enemy fire. Lahat-lahat, nasa 15,000 tanks ang inventory ng Russia, kung saan 10,000 ang combat ready at yung iba kailangan pang i-retrofit.